Morning! We're back. You know, nag-view ako doon sa mga nakapost way back about 3 years ago. And may mga nabasa akong comments. So we are going to answer some comments, one comment at a time, para ma-address natin yung mga issues. This is about SPIMS. Sa mga hindi po nakakaalam, ang SPIMS po ay programa ng gobyerno na ang ibig sabihin ay sa Pinas, ikaw ang mamser. Para po ito sa mga guro na katulad ko na nasa ibang bansa na gustong umuwi ng Pilipinas para makapagturo at ipapasok po kayo ng Department of Education through the Central DepEd nang sila ang maghahanap ng item at magke-create ng item para sa inyo para makapagturo full-time and permanent sa Department of Education sa mga schools kung saan kayo malapit o saan kayo nakatira. Ayan. So, hindi naman yung kayo ang pipili, pero sila yung magbibigay sa inyo ng options. Then, kung nag-iisa lang yung school na makakreatean ng item, that's it. Tapos, sa akin naman, sa case ko, I have told the story already. Nasa YouTube ko siya. And gusto ko siyang i-activate ulit dahil marami palang mga questions. And I'm going to answer one question today. Ayan. At ang sabi niya, hindi po ba... Hello po, ma'am. Tanong ko lang po, totoo po bang aabot po ng 3 months at saka pa lang magsesweldo? Ayan. So, merong fear si ma'am dahil nasa abroad siya, no? Siyempre, mahirap naman kung after 3 months ka pa sa sahod. The answer po is no. Hindi po yun totoo. In fact, when I was hired sa SPIMS, sa DepEd through SPIMS, nag-start ako ng September 5. Yun po yung aking appointment. At pinapasok ako ng September 3 just to introduce myself to the principal. And syempre, hawak-hawak ko yung endorsement letter and the appointments and all that. And then, nilakad ko yun sa division office namin. Then, September po, ng katapusan, may sahod na po. So, hindi po totoo yung sinabi ni ma'am na yung query ni ma'am na after 3 months paaabot bago sa sahod. I think para po yun sa mga volunteers, LGU volunteers na mga teachers dito po sa local yun. Hindi po sila hired through SPIMS. Kasi may mga volunteers po tayo dahil nung ako po ay nakirangking sa public school bago po ako nag-abroad, may kasama po akong volunteer at totoo po yun dahil volunteer po siya sa LGU. LGU po ang magpapasweldo sa kanya at hindi po yun sweldo, allowance po ang tawag doon. After 3 months po talaga natetenga po sila ng sahod. And at that time, I just don't know kung hanggang ngayon ganun pa din, 5,000 lang po yung allowance. Pero po sa SPIMS, kompleto po yan. Yan, buong buo. Kung ano po yung SG salary grade 11 ng entry level ng teacher 1, yun po yung sahod ng SPIMS na teacher 1. Kasi ang entry level po natin bilang SPIMS beneficiary ay salary grade 11 or katumbas ng teacher 1 sa DepEd. So, as of now, ang salary grade 11 po is nasa 30,000 something. Ayan. Siyempre, kasali na din dun, babawasan na ng mga normal na mga kaltas, mga tax, PhilHealth, pag-ibig, GSIS, contributions, mga ganun po. No? So, yun lang po muna for now. Yun ang tanong. Please follow for more. Sasagutin ko pa po yung mga ibang tanong sa mga next na videos ko. Have a nice day, everyone! Bye!